nararamdaman. Kung meron man tayong nararamdaman, siya pa rin ang ating dakila at butihing manggagamot. Salamat sa lahat ng biyaya na kanyang pinagkaloob sa atin. Higit sa lahat, narito na naman tayo dito sa lugar na kung saan dito siya natin kinakatagpo. Dito niya rin tayo kinakatagpo. Dito niya rin tayo kinakausap. Salamat sa kanyang kabutihan dahil buhay pa tayo. Daming namamatay ngayon dahil sa mga kalamidad na nangyayari. Dapat malaman natin ang lahat ng mga iyan. Okay, ganun pa man, tayo ay magpapatuloy na. Tayo muna ay manalangin, humingi ng kanyang gabay at patnubay sa ituturo niya sa atin buhat sa kanyang banal na salita. Tayo ay manalangin, taimtim, hindi lang tayo basta nakapikit mula sa kaibuturan ng ating puso kung paano siya natin sinasamba sa espiritu at katotohanan. Ganun din sa ating panalangin. Hihingi tayo ng patnubay ng banal na espiritu pang tayo pangunahan mula sa simula hanggang sa matapos, katagpuin ang lahat ng ating mga pangangailangan. Let us pray. Abba Yahweh Elohim, in the name of Yahweh Zai Messiah, leading and guiding by your Holy Spirit, kami po ay buong pusong lumalapit sa kaurasang ito. Sa iyong banal na paalala, patuloy po namin kinikilala na wala po kaming magagawa kung kami po ay hiwalay sa iyo. Sa amin pong paglapit, alam namin kasalanan ang dahilan kung bakit ang tao at ikaw ay nagkalayo. Kaya humihingi kami ng patawad. Baka kami ay nakagawa ng kasalanan lingid sa aming kaalaman. Patawarin mo kaming lahat ng naririto. At maging ang mga, kung may nanonood man sa live, sa pamagitan ng live streaming, ganun din po ang aming dalangin sa kanila. Salamat ikaw ay Yahweh Elohim na mapagpatawad. Mula sa aming kaisipan, ano man pong aming nasalita, ano man pong aming mga nagawa, kasama po ang aming damdamin at pagnanasa, lalong-lalo na kung ano ang nakita ng aming mga mata. Nalingid sa aming kaalaman na magiging sanhi ng aming mga pagkakasala. Patawarin mo kami, linisin mo kami, inaangkin namin ang banal mong dugo, Yahweh Zai Messiah. Ito ay sapat upang kaming ay maging karapat dapat sa iyo. Dalangin po namin sa pangunguna ng banal mong Espiritu na siyang aming dakilang tagapagturo. Siya ang aming dakilang tagapagbigay ng kaunawaan patungkol sa iyong banal na salita. Yan pong aming hiling at dalangin. Napatnubayan kami ang iyong abang lingkod sa pagbabahagi ng iyong banal na salita na nais pong iparating sa amin. Nang sa ganoon, ang pagpapala ng bawat isang naririto ay lalong magtumibay, lalong lumakas, tumatag at ano man ang mangyari sa mundong ito. Huwag mo pong itulot isa man sa amin ay malayo at mawalay sa iyo. Bagkus pagtibayin mo, nalalo kaming maghumigpit sa aming pananalig at pananampalataya sa aming Yahweh Zai Messiah. Salamat po ng marami. Bukas ang aming puso, handang makinig. Tulungan mo lamang po kami sa aming pakikinig. Nang sa ganon, lubos naming mapag-unawa ang mensaheng nais mong iparating sa amin. Dahil alam namin ang iyong salita, kapag ito ay iyong ipinahatid, tinuro sa iyong bayan, ang hatid nito ay pagpapala. Ngunit sumpa sa sinumang hindi tatalima. Salamat po sa lahat ng ito. At ang kaaway ay wala siyang puwang sa pagkakatipong ito. Wala siyang bahagi sa lugar na ito dahil alam namin ikaw ay nariritong kasama namin. Sa pangalan mo, Yahweh Zai Messiah,
Ano man ang kanyang plano't nais, ay amin pong hinahadlangan, winawas, pinapapuan ng bisa ang lahat ng kanyang plano sa pangalan mo, Yahweh sa Messiah. Salamat po ng marami. Purihin ka sa katugunan ng dalangin ito. Salamat sa katugunan sa pangalan ng aming Yahweh sa Messiah. Yada. Okay. Kaya tayo nilagyan ng tainga upang makarinig. Ito ang dahilan kung bakit tayo may tainga upang makarinig. Makarinig sa kanyang tinig. Kaya ihanda natin ang ating mga puso. Mataman tayong makinig. Nang sa ganon, lahat ng himaymay na ituturo niya sa atin, ating mapag-unawa. Lagi niyong tatandaan, ang banal na kasulatan, dalawa lang ang dating nito. Walang pangatlo. Kung hindi pagpapala, sumpa. Pagpapalain ng lahat ng nakikinig na sumusunod at nagsasagawa sa kanyang salita, sa kanyang utos. Pero ang nagwawalang bahala, kahit nakarinig, hindi tumatalima, alam na ninyo ang aabutin nila. So, lagi nating pakakatandaan yan. Ang dahilan ko tayo naririto, bakit tayo naririto? Hindi naman natin dito plano. Kung hindi tayo niligtas, wala tayo sa gawain ito. Wala naman taong magnanasa na mapunta sa kanyang gawain. Kaya ang ating pag-usapan ngayon, ang sabi dito, naalarma lang ako, dito sa ating pag-uusapan, ang ating pag-uusapan sa ngayon ay patungkol sa baha. Ha? Bakit baha ang ating pag-uusapan? Sabi ko, kani-kanila lang, naalarma ako. Ha? Ngayon, dahil sa kaganapang nangyayari, hello. Dahil sa kaganapang nangyayari sa ngayon, lalong-lalo na sa Samar, sa Mindanao, at sa Palawan, at sa iba pa. Grabe. Grabe ang nangyayari. Alam niyo bang baha doon? Pantay atip na. Hello? Sino sa inyo nakakapanood niyan? Ha? Ngayon, yung taas ng tubig ay pantay-atip na ng mga bahay at ang iba pa ay natatangay ng tubig. Yung nakita ko nga, kawawa eh. Natatangay ng tubig. Grabe ang mga baha, mga pangyayari. Katunayan, hindi lang dito sa ating bansa nangyayari ang mga bagay na ito. Yung mga bahang ito, kundi sa iba't ibang panig ng bansa. Kung nakakapanood tayo sa TV, sa YouTube, sa Facebook, at iba pa, grabe talaga ang nangyayari. Lalo na sa Brazil, alam nyo ba, hinakot ang mga halos lahat ng kotse, tinangay ng baha. Hindi lang yun, marami pa, pati sa Amerika, talagang grabe. At marami ang namamatay. Okay. Actually, makinig kayong mabuti ha. Hindi lang baha ang nararanasan na mga kalamidad sa bawat bansa. Iba't ibang mga disaster, trahedya, kalamidad, dilubyo ang mga kaganapang nangyayari. So, mga kahirapan. Hindi lang COVID ha. Yung COVID ngayon, namamayagpak na naman, namamayanin naman sa China. Alam niyo ba, baka isang araw na yan, lockdown na naman tayo dito, ha? Kasi ang daming namamatay doon. Ha? Hindi lang, at iba't ibang mga sakit. Alam niyo ba, ang daming nagugutom sa iba't ibang bansa. Nagnanakawa na, nagpapataya na. Kung
nalalaman nyo lang. Hindi lang puro TikTok kung meron kayo cellphone. Hanapin nyo mga kaganapang ito. Nang sa ganon, mapatunayan natin na totoo ang sinasabi ng banal na kasulatan. Okay? Matinding gutom, no? Kaya, hindi lang yung landslide, hindi lang yung tornado, hindi lang yung mga tsunami, at marami pa. At wala naman tayong ibang mapagkukunan ng mga impormasyon nito. Patungkol dito, ha? Wala tayong ibang mapagkukunan ng mga information patungkol dito kung hindi dito sa salita lamang ng Yahweh Elohim. Itong banal na kasulatan. Dito, ito ang magbibigay sa atin ng lahat, katulad ng palagi kong sinasabi. Ito ang magbibigay sa atin ng lahat ng dapat nating malaman sa mga nangyayari sa mundong ito. Mula pa noong una, hindi pa tayo tao, ito na nagbigay sa atin ng kaalaman patungkol sa ating kalagayan ngayon sa kasalukuyan, patungkol sa hinaharap, sa kawakasan ng mundong ito, hanggang doon sa buhay na walang hanggan. Itong banal na kasulatan ang magbibigay sa atin ng kaalaman. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, palagi kayong magbasa, palagi kayong mag-aral ng banal na kasulatan. Kasi ito lang ang magtuturo sa atin. Sa lahat ng dapat nating malaman na mga mangyayari sa mundong ito. Katulad ngayon, ang pag-uusapan natin ay itong baha. Isa ito sa mga dilubyo, mga trahedya, mga disaster na nangyayari, hindi lang sa ating bansa, kung hindi sa bawat bansa. Okay? Ngayon, itong banal na kasulatan, ito ang magbibigay sa atin ng lahat ng kaalaman. Sinabi ko kanina, information. Kaya nga, alam nyo ba, yung mga napapanood natin, naririnig natin sa mga balita, sa TV, sa YouTube, sa Facebook, ang lahat ng mga ito ay katuparan lamang o kaganapan kung ano ang sinasabi na inihula na, tapos na sa banal na kasulatan. Maliwanag, nung sinabi ko nung nakalipas na linggo, tapos na. Kung mayroon mang mga manghuhula, mga nagbibibidan na lang yan. Yung sinabi nung Revelation chapter 1 verse 3, kung naalala ninyo, mapalad ang nagbabasa ng hula ng mga aklat na ito, sapagkat ang lahat ng ito ay malapit ng matupad. Pagkatapos ng hula, ang kasunod ay katuparan. Maliwanag, ha? Kung walang hula, wala namang matutupad, wala namang magaganap. Ngayon, kaya nga ang kaganapan, katuparan na lang ng mga ito ang ating napapanood sa lahat ng ating dapat mapanooran. Kung bakit may binabalita, mayroon tayong napapanood, napapakinggan. Alam nyo ba ang layunin ng mensahe na ating pag-usapan patungkol sa baha? Baha lang ang ating pag-usapan. Dito muna tayo sa sentro. Dito muna tayo tututok. Ay upang magkaroon tayo ng tunay na kaalaman kung ano ang dahilan, kung bakit ang mga ito ay nangyayari. Alam nyo na ba kung bakit ito nangyayari? Wala namang ibang magtuturo nito kundi ang banal na kasulatan. Hello? Hindi yung mga bali-balita dyan sa TV, sa YouTube, sa Facebook, sa ano pa bang balita, hindi yan. Katuparan lang yan, kaganapan kung ano ang sinabi sa banal na kasulatan. Okay? At ang tanong, sino ang nagpahintulot nito? Yung ganitong mga pangyayari. Tandaan nyo, muli kong ulitin, hindi lang baha.
lahat na ng uri ng kalamidad o dilubyo nagaganap. Kaya itong ating aalamin nang sa ganun pag tayo ay nagkaroon ng kaalaman, alam na natin ang ating gagawin. Hello? At ang sabi ng kasunod, huwag nating isisisi sa kalikasan. Sa nature, huwag nating isisisi. Ang mga pangyayaring ito, hindi ang mga ito ang sanhing dahilan ng ng mga kalamidad, mga dilubyong nagaganap tulad ng baha na kumikitil ng mga buhay. Kung hindi ang may lalang sa lahat ng bagay, siya ang nagpahintulot nito. Kaya alam nyo ba, yung kayabang-yabangan ba ng tao, akala mo yung tao, kinagat ka nga ng langgam, umaaray ka na eh. So marami tayo nga talaga sa bagay, na isulat na yan sa banal na kasulatan, pag wala ka sa Yahawa Elohim, yung takbo ng utak mo, palalo, mayabang, akala mo kung sino. Pero pag nagkasakit ka naman, tatawag ka sa may likha. Hello? Hello? Ganyan ang tao eh. Pag nadidilubyo ng buhay, doon pa lang tatawag. Pero ang sinabi ng banal na kasulatan, kapag tumawag ka sa ganung kalagayan, katunayan, una siyang tumatawag, binibigyan tayo ng babala. Pag hindi tayo nakinig, hindi ka rin pakikinggan kung madidilubyo ang buhay mo. Hello? Kaya ito ang ating pag-usapan upang tayo ay makapaghanda. Ang layunin lang kasi upang tayo ay ihanda sa dapat nating gagawin at wala namang ibang magtuturo sa tao na dapat nitong gagawin paghahanda kung hindi ang banal na kasulatan. Ang salita lamang ng Yahawa Elohim. Kaya matabang tayong makinig. Pag hindi mo sa pakikinggan, kung ano-ano mang dilubyo ang mangyayari, tandaan nyo, hindi rin tayo pakikinggan. Ito yung sinasabi ng banal na kasulatan, no? Nais ko muna kayong bigyan. Sa ganun, makaalam tayo. Kasi iba sa inyo, talagang hindi ko alam kung bakit ayaw nyo magbasa ng banal na kasulatan. Anong sabi ng Kawikaan? Chapter, umpisa natin sa verse 23 hanggang patuloy. Ang payo ko ay pakinggan nyo at dinggin ang aking saway. Sa inyo ang diwa ko at ang aking kaalaman. Paano siya nagpapayo sa atin? Sa pamamagitan ng salita niya, ng banal na kasulatan. Pag binabasa mo ito, kinakausap ka, tinuturuan ka. Kasama na yung paghahanda, payo, babala, lahat-lahat. Ito ang hatid itong banal na kasulatan. Sabi niya, payo ko ay pakinggan nyo. Maring ako ang naririnig ninyo. Pero yung salitang aking tinuturo sa inyo ay hindi akin. Galing sa Kanya. Kaya kapag ang payo niya ay pinakikinggan natin, hindi lang tayo nakikinig kung hindi dinirinig ang Kanyang mga saway. Ang saway kasi, huwag. Pinipigil ka sa mga ginagawa mong hindi kalugod-lugod sa Kanya. Ang sabi niya, sa inyo ang diwa ko. Ano itong diwa? Espiritu niya. At ang aking kaalaman. Yung tunay na kaalaman galing lang sa Kanya, hindi kaalaman ng mundo. Kasi ang kaalaman ng mundo, kalaban niya, tandaan niya, anong kapaluluan, kompetensya, kayabangan, katanyagan, pasikat. Yan ang kaalaman ng mundo. Ayun, sabi ng 24, patuloy nga itong aking sa inyo ay panawagan, ngunit hindi ninyo pansin pati ang aking mga kaway. Ano itong panawagan? Hoy!
Ha? Pag tinawag ka, makinig ka. Pero ang sabi niya, hindi ninyo pansin ang aking mga kaway. Kumakaway sa pamagitan ng salitang ito. Anong sabi? Winalang bahala nyo ang aking mga payo. O, tingnan nyo, narinig natin, ha? Ayaw ninyong bigyang pansin paggulita ko sa inyo. Paalala. Ha? Dahil dito kayo ay aking tatawanan kapag kayo ay napahamak, nasadlak sa kaguluhan. Makinig tayo. Ha? Kapag kayo ay hinampas ng bagyo nitong buhay. Yan na. Dinatnan ng kahirapan, ipo-ipo ang larawan, at kung datnan kayo ng hapis at dalamhati, pag-itingan, tiisin nyo na lang. Ha? Sa araw na iyon, ay hindi ko pakikinggan ang inyong panawagan. Bakit? Hahanapin ninyo ako, ngunit hindi masusumpungan. Bakit? Pagkat itong karunungan ay hindi ninyo minahal. Kay Yahweh ay hindi natakot ng may kalakip na paggalang. Tingnan nyo. Sabi ng kasunod, inyo pa nga tinanggihan itong aking mga payo. Itinapong parang dumi itong paalala ko. Kaya pag tayo ay tumawag, tinatawag ka, kinakausap ka, paano tayo kinakausap? Pag nagbabasa ka ng banal na kasulatan, pag nag-aatin ka sa bawat gawain, ito yung pangungusap niya eh. Tinuturuan tayo, binibigyan tayo ng kaalaman, pinapaalalahanan, binabalaan. Kapag tayo ay hindi nakinig, alam niyo ba, pag dumating ng bagyo sa buhay mo, tandaan niyo, ha? Tatawag ka, pero hindi ka niya pakikinggan. Tandaan niyo yan, ha? Ang pinakikinggan niya, yung nakikinig at sumusunod sa kanyang babala, sa kanyang salita. Katulad ngayon, tinuturuan tayo. Ibig sabihin yan, binibigyan tayo ng kaalaman, sa nais ng iparating na ating dapat malaman, nang sa ganun, magkaroon tayo ng kaalaman patungkol sa gusto niya, patungkol sa ayaw niya. Dalawa lang dating, yung gusto niyang gawin mo at yung ayaw niya. Pag tayo ay nakinig, pakikinggan ka. Pag hindi ka nakinig, tandaan nyo, kahit anong sigaw mo pa. Kaya mag-ingat tayo sa bawat pagdalo natin dito, tiyakin nyo ang puso nyo. Kasi puso ang tinitingnan sa atin eh. Kung ang pusong yan ay karapat-dapat ba? Tapat bang iyong pagparito, pagsamba? Tapat bang iyong pakikinig? Kasi ang katapatan, tandaan nyo, lahat ng nalaman mo, sinusunod mo. Pero pag hindi mo sinasagawa, hindi ka totoong nagtatapat. Okay? Hello? Kaya nga, ito ang ating pag-uusapan, ang mga kalamidad at mga dilubyo ay sa banal na kasulatan natin malalaman. Ang mga paghahanda din upang tayo ay makaiwas, pakinggan nyo ha, upang tayo ay makaiwas, maligtas sa mga dilubyong ito. Ang banal na kasulatan din ang nagbibigay ng kaalaman at pagtuturo upang ang mga tao ay makapaghanda. Huwag niyong sasabihin walang baha dito sa Angeles kasi mataas tayo. Lagi niyong alalahanin ang sinabi ko na noon nung sumabog ang Mount Pinatubo, yung hinigop ng lupa, buhangin sa ilalim. Walang natira. Hanggaw na ang ilalim. Baka isang lindol lang dito ng malakas, lulubog tayo. Hello? Naalala niyo ba yung lindol na yun? Yung bagyo? Yung pagsabog ng bulkan? Di ba ang daming hinigop na buhangin sa ilalim ng lupa? Wala nga baha dito kasi ang Angeles, ang sukat nito, yung mataas na simbolo yung ng simbahan ng San Fernando.
sinabing simboryo, yung, alam mo nyo bang pinakamataas? Yung lalagyan ng kampana. Yung level na yan, yung taas na yan, itong ganun. Yan ang level ng Angheles. Kaya wala daw baha. Kung gumuhang lupa, hello, huwag nawang mangyari. Sana, kaya patuloy tayong manalangin. Yung mga sinend ko sa inyong balita na naman na yung SIM card na yan na ipa-registered, noon pa nangyari yan. Wala ka ng takas dyan. Lahat ng mga information mo, lahat ng mababalitaan, mapag-aalaman sa'yo, alam na. Kaya patuloy kayong manalangin ng ating presidente, sino pa man yan, ay huwag pipirma sa nais ng World Health Organization, kasusyo ang Department of Health, patungkol sa pandemic treaty na ito. Ginagamit na lang yan eh. Kasi ipapatupad na ang one world government ayon sa kanila. Pag pumirma ang ating presidente, ano ang gugustuhin nila? Wala nang saysay ang ating constitution ng Pilipinas. Wala nang saysay yan. Susunod ka na kung ano ang gusto nila. Kaya kailangan tayong magkaroon ng kaalaman. Sino magtuturo niyan? Banal na kasulatan. Kapag hindi ninyo pinag-aaralan, tandaan nyo, darating ang panahon, pag natakot ka, nasinda ka sa mga pangyayaring ito, alam nyo ba, isa lang ibig sabihin, kasama kang mapaparusahan. Nakasulat na yan sa banal na kasulatan. Kaya kung hindi nyo aalamin, ipagwawal ang bahala nyo, ang bagay na itinuro sa atin na lagi tayong magbasa, mag-aral ang banal na kasulatan, ito lang ang magtuturo sa atin sa lahat ng mangyayari sa mundong ito. Huwag kayong maniwala dyan sa hula-hula, sa mga balita. Minamanipulan nilang balita. Ang gusto nilang iparating, yung paniniwalaan mo na kung saan yung kanilang plano at layunin ang maisa sa katuparan. Maliwanag ba? Ha? Ngayon, so, ito, ang layunin upang tayo ay ipaghanda, upang tayo ay makaiwas, makaligtas sa mga dilubyong itong darating. At ang banal na kasulatan lamang ang makapagbibigay ng kaalamang ito. Ito ang magtuturo upang ang tao ay makapaghanda. Alam ba ninyo yung paghahanda? Ha? Hello? Ha? Alam niyo ba yung katulad nung panahon ni Noah? Tingnan natin. Anong sabi ng Mateo chapter 24 verse 39? Anong pangyayaring ito? Anong sabi ng Mateo Kapitulo 24, talatang 39, kasi ang 39, Espanyol yan, no? Kastila. Anong sabi dito? Dumating ang baha nang hindi nila namalayan at tinangay silang lahat. Patay. Ilan ang nabuhay noon? Si Noah, asawa niya, ang 3 niyang anak at ang 3 niyang mga manugang. Maliban sa kanila, patay lahat. Ano ang sabi ng dumating ang baha? Hindi nila namalayan. Hindi nila alam. At tinangay silang lahat. Alam niyo ba ang dahilan kung bakit hindi nila namalayan? Ha? Kasi ang kanilang inaatupag ay pawang kasalanan. Pag sinabing kasalanan, paglabag sa kalooban niya yan. Alam niyo ba yung pangyayaring yun? Katulad ng sinabi dito, ang pagdating ng anak ng tao matutulad sa panahon ng nung bumaha.
O tingnan niyo mga tao ngayon, anong ginagawa, anong mga inaatupag. Hello? Kayo lang magsalita. Anong uri ng pamumuhay ang nakikita natin? Di ba kasalanan? Kaya malalaman natin mamaya kung bakit may mga dilubyo, kalamidad na nangyayari. Ang dahilan, kasalanan. Ano ang dahilan nung dumating ang baha nang hindi nila namalayan? Ha? Bakit? Ang inaatubag nila nung panahon yun, kasalanan eh. Katulad din sa atin sa ngayon. Anong inaatupag ng mga tao? Bising-bising sa pangsarili. Wala nang panahon sa Yahweh Elohim. Alam naman natin sa banal na kasulatan, bakit dumadating ang mga dilubyo? Bakit dumarating ang kaparusahan? Lahat ng kahirapan. Pero sinabi ko nung linggo, lahat ng sasabihin sa hula, tapos na. Malalaman mo yan sa banal na kasulatan. Kaya katuparan na lang. Kung mayroon tayong nakikitang nangyayari, katuparan na lang yan. Kasi naihulan na. O maliwanag ba ang nangyari sa panahon ni Noah? Bakit sila natangay, walang malay? Kasi ang kamalayan nila po, nasa kasalanan lang. Sino yung mga tao ngayon, anong ginagawa? TikTok dito, TikTok doon, lahat. Puro na lang ganun. Wala nang pananalangin, walang pagbabasa ng banal na kasulatan. So walang pagsunod sa kalooban. Kaya mabilis na dumarating ang kapahamakan. Makinig kayong maigi. Sinabi ko kanina, mga pangyayaring nagkakaroon ng baha, tingnan nyo, napanood ko, yung atip na lang ang nakita mo, ay kung nandoon ka sa loob, baka patay ka. Kaya maraming mamamatay eh. Ha? Yung panahon ni Noah, katulad din natin ngayon. Tingnan yung mga tao, anong uri ng pamumuhay meron sila? Hello? Sino pa bang magsasabi ng totoo kundi tayo nakakaalam ng katotohanan? Harinawa, mamulat sila at maligtas. O kahit sinasabi mong ikaw ay mananampalataya, pero pag hindi ka rin naghahanda, makakasama ka sa disastrous. Okay? So, ang nangyari nung panahon ni Noah, kaya dumating ang malaking baha. Ang tawag dito, universal flood. Dahil sa kasalanan. Walang iba. Kasalanan lang. Ha? Buti na lang, makinig kayo, buti na lang nangako ang Yahweh Elohim na hindi na niya lilipulin sa pamamagitan ng universal flood ang buong mundo. Nangako siya. Tingnan natin ang banal na kasulatan. Ay sinabi ko sa inyo, lagi kayong magbasa, mag-aral ng banal na kasulatan upang kayo ay mayroong kaalaman. Anong sabi ng Genesis chapter 9 verse 11? Ito ang masasabi ko. Siyang nagsalita nito, ang Yahweh Elohim. Ito masasabi ko sa aking pakikipagtipan sa inyo. Ang kausap niya noon ay 8 tao pa lang, yung natira sa baha. Kasi namatay lahat, walang natirang buhay. Sila lang. 8 lang. Ano ang sabi? Ang sabi niya, ito ang aking pakikipagtipan sa inyo, kailanman ay hindi ko na lilipulin sa pamamagitan ng baha ang lahat ng may buhay. Wala ng baha, nagugunaw sa daigdig. Narinig niyo yan? Nabasa niyo na ba ito? Ha? Sinabi pa ng Yahweh, ito ang magiging palatandaan ng walang hanggang tipan na ginagawa ko sa inyo. At sa lahat ng hayop, anong palatandaan ng pangako niyang hindi na nagugunawin ang daigdig? Palilitawin ko
sa mga ulap ang aking bahaghari. Ito yung rainbow. At iyan ang magiging tanda ng aking pakikipagtipan sa inyo. Nakakakita pa ba kayo ng rainbow ngayon? Ha? Alam mo kung gusto nyo makakita ng rainbow, minuto, yung magpaulan na kayo, parang ulan, tapos tapat nyo sa araw, may rainbow na. Ha? Tuwing magkakaroon ng ulap at lilitaw ang bahaghari, rainbow, aalalahanin ko ang aking pangako sa inyo. At sa lahat ng hayop, hindi ko na lilipulin sa baha ang lahat ng may buhay. Tuwing lilitaw ang bahaghari, itong rainbow, magugunita ko ang walang hanggang tipan na ginawa ko sa inyo sa lahat ng may buhay sa balat ng lupa. Mabuti na lang eh. Nangako siya ng hindi nagugunawin. Hindi na nga gugunawin. Ha? Ang mga bahang ito, hindi na buong mundo. Hindi katulad noon. Pero bawat bahagi ng bawat bansa sa mundo, merong mga baha. Kung meron man doon, wala dito, alam nyo ba, pangungusap yun eh. Magkaroon ka ng kaisipan, bakit nangyari iyon? Kaya higit sa lahat, alam natin ang banal na kasulatan. Kasi ito magtuturo sa atin. Bakit nangyayari iyon? Hindi na nga talaga lilipulin sa pamagitan ng universal plan ang mundo. Kasi nangako siya, pero may mga baha-baha sa iba't ibang parte ng mundo. Ha? Katulad yan, sa Samar, sa Mindanao, sa Palawan. Kung titingnan mo sa YouTube, maraming binabaha sa iba't ibang lugar. Ha? Maraming namamatay. Hello? Muli ko na namang uulitin, huwag kang magmalaki na walang bahang mangyayari dito sa Angeles. Tandaan mo, yung mga guwang sa ilalim ng lupa, isang lindulan na lang na malakas yan. Tapos lahat. Hello? Ha? Hindi ka ba nangangamba dyan? Ha? Sino kang tao? Sino magliligtas sa'yo? Kaya kung matalino ka, huwag kang magpapagawa ng mga malalaking bahay. Kunting ligligan lang ng lindol iyan. Ha? Kaya pag wala kang alam sa banal na kasulatan, ang tawag sa mga taong yun, mangmang. Ha? Okay. Kaya para sa ating kaalaman, ito ang layunin kung bakit ibinigay o ipinagkaloob ang banal na kasulatan. Ito ang dahilan kung bakit ito binigay sa tao. Ha? Dahil ito magtuturo sa atin upang bigyan tayo ng kaalaman sa lahat ng mangyayari sa mundong ito. Tulad na lang itong mga nangyayari sa ngayon. Sisentro lang tayo sa baha. Ha? Kaya, hello, naririnig pa ba kayo? Ha? Baka kinakabahan kayo, natatakot kayo. Anong bang pangangambahan nyo? Kasi lahat ng bagay mangyayari, matutupad. Kaya tayo binibigyan ng kaalaman upang maghanda. Ituturo sa atin ang paghahanda. Hindi mo nang kayang iligtas sarili mo sa mga dilubyo. Ang magliligtas sa atin, walang iba kung hindi ang makapangyarihan sa lahat. Ha? Hindi ka ililigtas ng pera mo, hindi ka ililigtas ng karunungan mo, hindi ka ililigtas lahat-lahat. Ha? Kaya nga ang pinakamahalaga, tayo ay pinapaalalahanan ng banal na kasulatan. Lagi tayo, palagi magbasa, mag-aral ng banal na kasulatan. Kasi pag nalaman mo, anong gagawin mo? Mananalangin ka. Hihingi ka ng tulong kasi sinabi niya, magaganap at magaganap.
Kaya nga pag tayo ay nagkaroon ng kaalaman sa itinuturo sa atin ng banal na kasulatan, ito ang pasimula ng ating kaalaman. Okay, pasisimulan natin ang ating pag-uusapan sa Job, chapter 37. Makinig kayong maigi. Chapter 37, verse 13. Baha ang ating pag-usapan, ha? Ano ang sabi ng Job chapter 37, verse 13? Ang ulang ibinuhos ng dakilang Yahweh Elohim, maaaring parusa o kagandahang loob. O, tinan nyo. Laging dalawang dating. Kaya pag hindi ka nagbabasa ng banal na kasulatan, hindi mo ito alam. Kasi sinabi ko kanina, huwag nating sisisihin ang kalikasan. Ang lahat ng bagay ang nagpahintulot ay ang may likha ng lahat ng bagay. Ano ang sabi? Ang ulang ibinubuhos ng dakilang Yahweh Elohim. Sino ang nagbuhos? Hello? Hindi naman ang ulap eh. Siya pa rin. Hello? Ha? Anong sabi? Maaring parusa o ano? Kagandahang loob. At ito pa. Sabi ng Job chapter 38, verse, sana ba yun? Verse 25. Ha? Ano ang sabi dito? Sino nga ba ang gumawa? Ganito sabi. Sino nga ba ang gumawa ng daan ng baha? O, tinan nyo. Sino ang gumagawa ng daan ng baha? Sasabihin niya sa malalakas na tubig, doon. Di ba nakikita niyo yung daan ng baha? Ang daming nadidilub yung mga bahay. Oh, sino ang gumagawa nito? Siya. Hindi naman ang tubig. Oh. Kaya pag hindi ka nagbabasa, hindi nyo alam. Kaya kung sino-sino ang sinisisi, nakasulat na. Hello? Ano ang sabi? Sino ang gumagawa ng daan ng baha? O, si Yahweh Elohim. Ginamit niya ang malalakas na ulan na ibinuhos. Siya pa rin ang nagbuhos sa lupa. O. Anong sabi lang? Tingnan natin ang chapter 36, verse 27. Ang sabi, ang tubig sa lupa ay kanyang itinataas. Sinong nagtataas? Ha? Siya pa rin. Upang gawing ulan at sa daigdig ay ibagsak. Oh. Sino ang nagbabagsak? Siya pa rin. Kaya magkaroon tayo ng banal na takot. Sino kang magsisiga-siga? Kaya mo bang labanan yan? Sabi ng 28, ang mga ulap ay ginagawa ng ulan at ibinubuhos sa sangkalupaan. Muli nating balikan ang verse 30 ng chapter 37 na ang ulang ibinubuhos ng dakilang Yahweh, maaaring parusa o kagandahang loob. Tatanungin ko kayo, yung mga nangyayari doon na napapanood sa balita, maraming namamatay, halos takpan ng ang mga atip ng baha sa taas-taas ng tubig, may natatangay na mga bahay. Palagay nyo, ano yun? Kagandahang loob o parusa? Ha? Isa lang sumasagot eh. Bakit? Bakit kayo natatakot? Alam niyo ba yung takot niyo? Walang maitutulong yan kahit anong gawin natin.
Anong pag-iingat? Kung hindi ka niya iingatan, wala ka. Kaya sabi niya, wala kayong magagawa kung kayo ay hiwalay sa akin. Oh, alam niyo na, parusa ang nangyari, di ba? Hello? Parusa. Bakit kaya sa halip na kagandang loob ay parusa? Pakinggan natin ha. Ito ang dahilan. Ang sabi ng verse 5, makinig tayong maigi, ang Yahweh Elohim ay dakila at hindi nagtatakwil ng sinuman. Salamat! At nalalaman niya ang lahat ng bagay. Alam niya, wala tayong maitatago. Hello? Akala mo makakatakas ka kahit gaano pa yung kadilim. Yung kaibuturan nga ng puso't isip mo, alam niya eh. Ha? Hello? Alam niya, wala kang maitatago kahit anumang sandali. O, ito na. Anong sabi ng verse 5? Sa kanyang kabutihan, sa kanyang kadakilaan, hindi siya nagtatakwil. Alam niya ang lahat ng bagay. O, ngayon, tingnan muna natin para malaman natin kung gaano talaga kaalam. Kasi hindi kayo nagbabasa ng banal na kasulatan. Ang binabasa nyo eh. Kinakausap nyo lang sa cellphone, mga kapwa nyo tao na hindi namang magbibigay ng buhay na walang hanggan sa'yo. Hindi nagbibigay ng hangin sa'yo. Hindi nagbibigay ng sikat ng araw. Hindi nagbibigay ng pagsapit ng gabi. Hindi yan ang papaklido sa'yo. Kaya ka nakakalakad. Kaya ka nakakagawa. Kaya ka nakapagtatrabaho. Ibinabaliwan na isang tabi. Pag may nangyaring dilubyo, doon palang tatawag, hindi tayo pakikinggan. Tandaan nyo na. Ha? Anong sabi ng Proverbs chapter 5 verse 21? Ang paningin ng Yahweh sa tao ay hindi inaalis. Tandaan nyo yan, hindi niya inaalis. Huwag mong sasabihin, malapit na tayo na 8 bilyon sa mundong ito. Paano kanya makikita? Kahit napakarami, alam na alam ang bilang ng tao. Alam ka pati ang isip mo. Pati ang buhok mo, alam niya ang bilang. Walang mahirap sa kanya kasi makapangyarihan siya. Siya ang gumawa ng lahat ng bagay, kasama ka na. Hindi niya inaalis. Laging nakasubaybay, bawat oras, bawat saglit. Ha? Hindi niya inaalis. Kahit anong gawin mo, halimbawa, kung lalaki ka, malando ka. Kung babae ka, malandi ka. Ang takbo ng utak mo, alam niya. Kaya ang tao, pag hindi alam ang banal na kasulatan, sasaklawan ng demonyo ang utak niyan, magiging malaswa, magiging mayabang, magiging palalo. Lahat ng kasamaan gagawin niya. Kasi under control siya ng diablo. Maliwanag ba? Ha? Kaya nga nagkakagulo-gulo ang mundo eh. Dahil dyan, wala kang magagawa. Pag hiwalay ka kay Yahweh, pag kinontrol ka ng diablo, saklaw ka ng kanyang masamang kagustuhan. Sabi ng kasunod, sa Jeremiah chapter 23, nabasa ko na ito noon, muli nating babalikan nang sa ganun, maalala natin, huwag mawaglit sa ating gunita. Anong sabi niyang Jeremiah chapter 23 verse 23 up to 24. Makinig tayong maigi. Ako ay Yahweh Elohim na nasa lahat ng dako. At hindi sa isang lugar na nanatili. Sabi ng 24, walang makapagtatago sa akin. Nakikita ko siya saan man siya pumunta. Sapagkat ako ay nasa langit, nasa lupa, at nasa lahat ng lugar. Kaya akala ng tao, makakatakas siya. Kaya pag ang tao namatay na makasalanan, hindi nagsisi, hindi nagbalik loob sa kanya, parusang walang hanggan ang abutin niya. Kaya pagharap niya, doon yan, ihagis. Alam niya ang lahat ng bagay. Hello? Nandiyan po ba kayo? Ito pa, karagdagan. Karagdagang kaalaman nang sa ganun magkaroon tayo ng banal na takot. Awit chapter
139 verse 7. Saan ako magpupunta upang ako ay makatakas? Ito lang sinabi ni Haring David. Sa banal mong espiritu ay hindi ako makaiwas. O tingnan nyo ha. Kapag langit ang puntahan ko, pihong ikaw ay naroon. Sa Sheol, ito'y daigdig ng mga patay, ay naroon ka kung doon ako manganganlong. Kung ako ay makakalipad, umiwas na pasilangan, o kaya ay tirahan ko ay ang duluhan ng kanluran, pihong ikaw ay naroon upang ako ay pangunahan. Matatagpo kita roon upang ako ay tulungan. Kung ang aking pagtataguan ay dilim na pusikit, padilimin mang parang gabi ang liwanag sa paligid, maging itong kadiliman sa iyo ay hindi dilim, at sa iyo yaong gabi parang araw na maningning, madilim at maliwanag, sa iyo ay pareho rin. Paano ka makakatakas? Kaya pag hindi mo alam ang banal na kasulatan, ikaw ang taong hambog, akala mo kung sino ka. Kaya pagdating ng kamatayan, namatay kang hindi nagsisi, hindi nagbalik loob sa Kanya, sa may likha sa iyo, parusang walang hanggang ka. Hindi mo na kayang iligtas sarili mo. Walang makakapagligtas sa Kanya. Kaya nga sinabi ko, ang tunay nating kalaban, walang iba. Hindi naman si Satanas yan, hindi ang mga kampul niyang mga kademonyuhan yan. Ang tunay nating kalaban, wala tayong kalaban-laban, siya. Kasi ang dyablo, pag sakop ka niya, wala siyang laban sa'yo. Hello? Maliwanag ba? Kasi kung ang Yahweh Elohim panig sa atin, sino ang laban sa atin? Kapag hindi kanya kapanalig, kalaban ka. May laban ka ba? Maliwanag na ha? Walang makakatakas, walang makakapagtago. Ha? Anong sabi ng ikalawang bahagi ng 36 verse 5 ng Job? Nalalaman niya ang lahat ng bagay. Ito, binasa na natin para magkaroon tayo ng kaalaman. Anong sabi ng verse? Job chapter 36 verse Verse 8. Ano ang sabi? Pag ang tao ay nagagapos o natatani-kalaan o kaya'y nagdurusa. O, tinan mo, nakagapos, ha? Natatani-kalaan. Kasi ang gapos, maring tali yan, lubid. Yung talikala, sigurado ito, kadena. Hello? At pagkatapos, nagdurusa. Bakit? Yung nagawang kasalanan. Ito ang dahilan kung bakit nakagapos siya, nakatanikala siya, nagdurusa dahil sa nagawang kasalanan. Ano itong gapos na ito? Ibig sabihin nito, lahat ng uri ng problema. Lahat ng uri ng problema ito kasama ng mga may mangyayaring bagyo, di ba? Maraming namamatay. Kidlat na malalakas, at saka malalakas na ulan. Ano pa? Ha? Mga, sarili kong sulat, hindi ko maintindihan. Naantok na kasi ako gagamit na day. Malalakas at malalalim na mga baha. Walang ibang dahilan. Ang mga ito, pag sinabi kasing gapos, hindi ka makawala, di ba? Pag sinabing talikala, hindi ka rin makawala. Nakakadena ka eh. Yung nagdurusa, di ba naghihirap? Yung kalooban mo, naghihirap sa takot, sa dusa, sa pangamba, na kung ano-ano mangyari. Hindi ka makatakas kasi ginapos ka, natatandikalaan ka ng lahat ng takot. Yan ang ibig sabihin nito. Dito ka nakagapos. Wala kang
takas dito. Mga pangamba, mga balisa, hilabot, ayan na. Ang dahilan ay ang mga nagawa mong kasalanan. Maliwanag na? Ha? Ha? Yan ang sinabi ng banal na kasulatan. Kasalanan lang dahilan, kasalanan lang ang dahilan, kasalanan lang ang dahilan. Maliwanag na kasalanan. Kaya nangyayari itong mga kalamidad, itong mga dilubyo, itong mga baha-baha sa ngayon. Ha? Maraming namamatay. Ano ang dahilan yan? Kasalanan. Hindi mo alam kung uri ng pamumuhay ng mga tao. Ha? Sabi ng verse 9, tuloy natin, nandiyan po ba kayo? Ipinamumukha ng Yahweh Elohim ang kanilang kasamaan at ang nangyayaring hambog na isipan. Alam nyo ba ang ibig sabihin ng ipinamumukha? Hello? Ha? Alam nyo ba? Wala akong naririnig. Ha? Tama. Kasi ang mukha, yan ang nakakakita, nandyan ang mata. Ipinakikita, ipinaparanas ng Yahweh Elohim. Ito ang bunga o resulta ng kasalanan mo, ninyo. Kaya nangyari yan, pinahintulot ko. Yung mga baha, yung mga bahang at yung mga naghihirap sa baha-baha, yung mga namamatay sa baha. Ang sabi dito, sino ang nakakasaksi? Di ba sila? Yung napapangyarihan ng dilubyo. Kaya pag nasaksihan mo, nakikita mo, yan ang ibig niya sabihin, ipinamumukha ko sa inyo. Hello? Yan lang kung anong pakikita doon sa iba. Kung sino mga gumagawa ng hindi mabuti, ipinamumukha niya. Hello? Nakakaunawaan tayo. Ha? Silang nakakasaksi. Silang nakakakita. Nakikita nila ng mukhaan ang mga dilubyong ito. Maliwanag na? Kaya mag-aral kayo ng banal na kasulatan nang sa ganun magamit din kayo bago matapos ang mundong ito. Hindi makakatulong kung anong meron ka sa mundong ito. Maging matalino ka. Pagsikapan mo ay patungkol sa buhay na walang hanggan para makaiwas tayo sa parusang walang hanggan. Dalawa lang ang pupuntahan. Kung hindi buhay na walang hanggan, parusang walang hanggan. Kaya nakagapos sila, nakatanikala sila, nagdurusa sila. Ito yung balisa, takot, pangamba, sindak, at hilakbot. Dahil sa mga pangyayaring ito, dahil sa kanilang kasalanan. Maliwanag na ha? Anong sabi ng verse 10? Hello? Ang sabi ng verse 10, sila'y kanyang sinasaway, pinapaalalahanan, inuutusang magsilayo sa daan ng kasamaan. O, tingnan nyo. Alam nyo ba, kahit gaano kasama, kamakasalanan ng tao, ang mga dilubyong ito na kanyang ipinaparanas, may kabutihan ding dating. Hello? Bakit? May kabutihan. Sinasaway pa eh. Hello? Sinasaway at pinapaalalahanan. Inuutusang magsilayo sa daan ng kasamaan. Kung iba lang ito bahala ka sa buhay mo. Ano pang saway-saway? Ano pang paala-alala? Ano pang utusang magsilayo? Tutudasin ka na. Hello? Nakita nyo? Kahit ganito ang nangyayari, kahit gaano pa ka makasalanan ng tao, sinasaway pa rin niya. Meron pang paalala. Hello? Katulad ngayon, bawat dalo mo dito sa gawain, pinapaalalahanan ka.
Ang layunin ng pagsasaway ay upang hindi ka mapahamak sa kanyang ipaparanas na dilobyo. Kahit ganito ang nangyayari, mabuti pa rin siya. Ang ibang tao na sinisisi siya eh. Ha? Bakit gano'n namatay ang pamilya ko? Iyo ba yan? Hello? Ikaw ba ang may likha ng mga nilalang na ina? Hindi naman eh. Nasira ang bahay namin. Ang mahal-mahal pa naman. Nagastos ko pa naman yan, 3,000 lang. Nanghihinayang ka. Nanghihinayang nga siya sa iyo na pag namatay ka dahil sa kasalanan mo. Kaya ka sinasaway, upang hindi ka mapahamak. Maliwanag na, naintindihan na natin, ha? Hala? Alam nyo ba, talagang maraming namamatay. Ha? Yung mga nangamatay na, masasabi nating malas sila. Ay tinadhana na sila doon. Sino ang kikitil ng buhay ng tao? Siya rin eh. Mamaya malalaman natin dito. Ha? Yung mga nangamatay na at talagang masasabi mong super malas sila. Hindi sila binigyan ng pagkakataon. Yung mga natitirang buhay, ito ang kinakausap niya. Hello? Ito ang sinasaway, itong pinapalalahanan na magsilayo kayo sa daan ng kasamaan. Meron pa silang tsansa. Pero yung mga nangamatay na, super malas. Hello? Kung ginagawa sa mga taong itong bagay na ito, hindi kaya kayang gawin sa atin? Hindi kaya kayang gawin sa inyo? Hello? Hello? Kaya pag hindi ka nagkaroon ng banal na takot, ayan ang magiging problema mo. Ang sabi pa, itong 11, kung sila ay makinig, tinan nyo ha, at sa Yahweh Elohim ay sumunod. Hindi lang kasi nakikinig, kundi sumusunod. Ito ang sinabi ng Yahweh sa Isaiah sa John chapter 10 verse 27. Ano sabi? Nakikinig sa akin ang aking mga tupa. Kilala ko sila. Sumusunod. Ayun, no? Hello. Kung sila ay makinig sa Yahweh Elohim at sumunod, ito naman magiging resulta. Buhay na sagana at payapa sa kanila ay idudulot. O, tingnan nyo. Ayaw nyo ba yung buhay na ito? Ha? Ano ang sabi ng verse? Verse 7. Tingnan nyo, ha? Okay. Ang matuwid ay iniingatan, ginagawang parang hari. Itinataas ang andas eh. Binibigyan ng karangalan sa lahat ng sandali. Ayaw mo ba ito? Itong pangungusap na ito, hindi lang sa panahon nila, hindi lang doon sa mga napangyarihan sa ngayon ng dilubyo, kung hindi para sa atin. Ha? Ayaw mo yung ganitong buhay? Bakit ka naging matuwid? Kasi sumunod ka eh. Naituwid ang buhay mo mula sa maling pamumuhay. Sino nagtutuwid siya? Paano ka naituwid? Sa kanyang salita. Binabasa mo, pinag-aaralan mo, minamahal mo. Lagi mong ipinag-pray na tulungan kang mabago ang buhay. Okay? Maliwanag na ba? Ngayon yung naunawaan kung gaano, alam nyo ba, pag wala kang wisdom galing sa Kanya, hindi mo kayang ituro at itong Bible. Tandaan nyo yan. Ha? Hindi ko na ito pinagkukuha kung kanino eh. Marami akong pinakikinggan. Pinakikinggan ko, mga turo nila. So, itong inaaral ko, galing sa Kanya ito. Hello. Huli kong ulitin,
Ayaw nyo ba yung ganitong buhay? Kung sila ay makinig sa Yahweh Elohim ay sumunod, ano ang resulta? Buhay na sagana at payapa sa kanila ay idodulot. Sabi ng 7, ang matuwid ay iniingatan. Sinong mag-iingat sa'yo kahit may mga dilubyo na? Siya. Ha? Binibigyan ng karangalan sa lahat ng sandali. Ayaw nyo ba ito? Alam niyo ba, kasi maraming tao nagsasalita, ang layo sa katotohanan. Yung ganyan na nga ang kalagayan mo, ginagawa mo pang yagit. Pag ikaw ay nakakilala sa Kanya, huwag mong gawing yagit ang buhay mo. Magtiwala ka. Yung iyong pinaniniwalaan, dahil sumusunod ka, gagawin niya sa iyo. Ano sabi? Gagawin kang hari. Binibigyan ka ng karangalan sa lahat ng sandali. Huwag kayong mag-post sa Facebook na walang kakwenta-kwentang salita. Wala kang wisdom, ipinapahiya mo siya. Hindi ang sarili mong tinatawag na, pero kasi tawag dyan yung hindi ko maintindihan kung paano ko sasabihin. Yung parang, yung dating ng sinasabi mo, para kang nakakaawa. Iniligtas ka ng makapangyarihan sa lahat. Ginagawa mong kawawa ang sarili mo. Sino ang pinapahiya mo? Siya. Hello? Nandiyan pa ba kayo? Ha? Maliwanag na. Kung sila ay makinig, anong gagawin? Buhay na sagana at payapa. Oh. Sino sa inyong, kasi dalawang uri ng kasaganaan, sagana sa problema, sa suliranin. Hindi mapayapa ang buhay. Pero itong mapayapa, sagana at payapa, mabuti ito. Sinong may dulot? Siya. Kapag ikaw ay nakinig. Hello? Kailangan matuto tayong makinig at sumunod. Huwag kayong tawag kasi, nakalimutan kong tawag nun. Ito, pakinggan natin ito. Kapag sila, verse 12, kapag sila ay hindi nakinig, o tinan nyo, at hindi tumalima, hindi sumunod, ano ang sabi? Buhay nila ay kukunin, kikitlin ang hininga. Kaya maraming patay. Sinabi ko sa inyo, kung nangyari doon, gagawin din sa atin kapag tayo ay hindi nakikinig. Hello? Ha? Ano ang kukunin? Buhay. Ano ang kikitlin? Hininga. Oh, saan ka pa? Ha? Hello? Ano ang sabi? Tingnan natin ang verse 6. Hindi niya pinanatiling buhay ang makasalanan. Pakinggan niyo yan. Hindi niya pinapanatiling buhay ang makasalanan. Kaya kapag hindi ka nakinig, ang buhay ay kukunin, kikitlin ang hininga. Maiksi lang ang buhay natin sa mundong ito. Kapag hindi ka nakakilala sa Kanya, hindi ka nagkaroon ng banal na takot, ay may bibilang ka dito. Sino ang kukuha ng buhay? Hello? Sino ang kikitil? Siya. Katulad ng pinag-usapan natin ng Huwebes. Ano ang sabi ng salita? Hangal sa gabing ito, babawian kita ng buhay. Sino ang babawi? Yung salita. Sino yung salita? Siya. Kaya pag halimbawa, hindi ka na ubi na yung ginagawa mong kasamaan, tatapusin ka na. Masama ka na sa paningin, wala ka namang gagawing mabuti. Tatapusin ang buhay mo. Hello? Kaya yung mga makasalanan, ang sabi dito,
Hindi niya pinapanatiling buhay ang mga makasalanan. O, tingnan nyo ha. Maliwanag na. Ha? Kaya kung hindi tayo makikinig, wala ka pa rin laban eh. Siya pa rin ang tatapos sa buhay mo. Mahal nyo bang buhay nyo na pinahiram sa inyo? Ha? Paano mo yan minamahal? Hello? Tatanungin ko kayo, paano mo yan minamahal? Huwag mo sasabihin, pinapakain, umiinom ng vitamin. Hindi yan. Kung minamahal mo yan, mahalin mo ang kanyang salita. Sumunod ka. Kaya pag hindi tayo nakinig, ito mangyayari. Pero kapag nakinig ka, hindi ka mapapahamak. Kaya nga ang mga dilubyong ito, itong mga kalamidad katulad ng nangyaring mga bahang iyan, ipinapamukha niya ng Yahweh Elohim, ito ang resulta ng inyong kasamaan. Hello! Ito ay mga naghaharing hambog ng mga isipan. Kaya ko ipinaparanas ang mga ito sa inyo. Ha? Dahil nga sa kasalanan at kasamaan. Sino ang nagpapahintulot na upang tayo ay manatiling buhay? Di ba siya? Sino ang pumapatay? Siya rin. Maliwanag. Itong pangungusap niya, talagang ito ay pagtsansa. Pag tayo ay nakinig, mapalad. Kapag tayo ay hindi nakinig, walang talagang kapalad-palad. Okay. Meron akong isi-share sa nakuha ko na sabi, ganito ang sabi, makinig tayong maigi, magtatapos na tayo. Para sa ating kaalaman, kaya maraming mga sakuna, alam nyo naman ang sakuna, di ba? Kaya maraming mga sakuna, maraming mga kalamidad, maraming mga peste, maraming mga salot, maraming kaguluhan, maraming kahirapan, maraming mga baha-baha, etc., etc. sa mundong ito na ating kinagagalawan ay dahil sa dalawang puwersang naglalaban. Ano ito? Ito ay ang kabutihan laban sa kasamaan. Hindi man mahirap intindihin ito, Kabutihan laban sa kasamaan, ang liwanag laban sa kadiliman, at ang katotohanan laban sa kasinungalingan. At ang nakakalungkot, makinig tayong maigi, baka bahagi ka dito. At ang nakakalungkot, ang madalas o yung gustong-gusto na tinatangkilik ng mga tao sa mundong ito ay ang kasamaan, ay ang kadiliman, ay ang kasinungalingan. Kaya sa bandang huli, kasawian ang mangyayari at kabiguan at kaparusahan ang napapala ng mga taong ito. Narinig nyo? Naniniwala ba kayo dito? Kung ayaw maniwala, hindi, walang problema. Tinitiyak ko sa iyong ikaw ang mamumroblema ng malaki. Ito ang tanong, Tanong lang, Ang sabi ay walang personalan. Hindi ako nami-personal, tagapagbahagi lang ako, tagapaghatid ng balita. Kung meron mang nami-personal, sabi dito, walang iba kung hindi ang Yahweh Elohim. Paano ka pinipersonal? Personal kang kinakausap. Personal kang sinasaway. Personal kang pinapalalahanan. Personal kang tinuturo ang lumayo. Hindi ako. Tagapagbahagi lang ako. Katunayan siya ang nagsasalita sa atin. Ginagamit lang ang tinig ko.
Ha? Kaya sabi dito, balikan natin kaya sa bandang huli, kasawian, kabiguan, kaparusahan ang napapala ng mga taong patuloy na sumusunod sa impluensya ng Diablo at sa mga demonyo nito. Tanong, honesty, kabahagi ka ba dito? Hello? Walang sumasagot. Ano ba kasi yung uso nun na aminin? Di ba? Mayroong ganun? Kayo na ang bahala kung paano nyo aaminin sa sarili nyo ang tanong na ito dito sa ating nasabi. Ha? Kung kabahagi ka ba dito, balikan ko lang kanina, sa kabila ng mga dilubyo, napakabuti pa rin niya. Kasi pinapaalaala ka, sinasaway ka. Ang malas lang, yung mga nangamatay na. Mabuti ka mo, hindi patay-patay. Ha? Kung kabahagi ka ba dito, anong gagawin mo? Magsisi lang, tumalikod. Makinig ka na, sumunod. Para mabago ang buhay mo, pag ikaw ay matuwid, ano ang pangako niya? Ginagawa kang parang hari. Ha? At ano pang mga pangako? Sagana at payapa. Ayaw nyo ba yan? Sabi ng kasunod, ngunit hindi pa huli ang lahat habang may panahon pa. Ang sabi ay hinihikayat tayo ng mga salita ng Yahweh Elohim dito sa banal na kasulatan upang magsisi at tumalikod sa gawang makasalanan at sumunod sa mga banal na utos at kalooban ng Yahweh Elohim. Tingnan mo? Ha? Ano sabi? Hindi lang baha ang maaring kukuha sa buhay ng bawat isa. Narinig niyo yan? Hindi lang baha yung kukuha sa buhay ng bawat isa o kikitil sa hininga. Marami at ibang kaparaanan ang kayang gawin ng Yahweh Elohim. Kung ang mensaheng ito ay ating naunawaan, naunawaan ba natin? Ipagpasalamat natin ng malaki sa Kanya. Ang katuruang ito bilang babala sa ating lahat. Tayo'y tapos na. Salamat, Aba Yahweh Elohim, sa iyong pangungusap. Kaya ito namin pag-usapan dahil nakita namin matinding hirap ang naranasan ng mga tao ngayon sa lugar na napapangyarihan ng mga bahang ito. Imagine, pantay na ng atip ang mataas na baha. Yan ang mangyayari sa mga tao. Talagang mamamatay. Hindi lang sa bansa namin nangyayari ang bagay na ito. Hindi lang sa Palawan, hindi lang sa Iligan, hindi lang sa Mindanao, hindi lang sa Samar, kung hindi sa lahat ng dako ng buong mundo nangyayari ito. Ang dahilan kung bakit mo ipinapahintunot, nalaman namin. Kasalanan, kasalanan, kasalanan. Kapag ang tao gumagawa o kapag ang tao ay gusto ang kasalanan, gusto sa kasalanan, wala namang ibang gagawin ang taong iyan kundi bawang kasamaan. At mga bagay na ito, ang nag-i-invite ng mga kalamidad, dilubyo, kaparusahan, at maging sanhing dahilan ng pagkitil mo ng buhay.
Itinuro mo ito sa amin para mamulat din ang aming pagkaunawa. Na walang ibang dahilan kung bakit dumarating ang lahat ng kahirapan, kaguluhan, lahat-lahat na ng mga dilubyo dahil sa kasalanan, dahil sa kasalanan, dahil sa kasalanan. Kaya isang araw sa muli mong pagbabalik, hahatulan mo ang buong sanlibutan. Salamat ay patuloy mo pa kaming pinapalalahanan. Ibig sabihin yan, ayaw mong mapahamak. Kasi kung gusto mong mapapahawak ang tao, hindi mo nabibigyan ng pagsaway, hindi mo nabibigyan ng babala. Hindi mo na utosang magsilayo sa kasamaan. Salamat sa kabila ng ito, sa kabila ng mga dilubyo, nandoon pa rin ang iyong pagiging mabuti. Maraming salamat. Nawa ang lahat ng nakarinig, tumimo sa kanilang puso ang itinuro mo sa amin. Maraming salamat. Maraming salamat sa kabutihan mo. Tinuro mo na sa amin anong dahilan kung bakit napapariwara, nasusumpa, nagkakadilo-dilubyo, nagkakamatayan ang mga buhay ng tao dahil sa kasalanan. Itinuro mo rin sa amin kung paano magiging sagal at payapa ng aming mga buhay. Walang ibang magtuturo nito kung hindi ang iyong banal na kasulatan. Salamat sa sabi namin, napakapalad namin dahil binigyan mo kami ng kaalaman buhat sa iyong banal na kasulatan. Salamat sa iyong gawain sa lugar na ito. Salamat sa mga kaluluwang naririto na naturuan mo sa kalamang ito upang bigyan ng babala. Purihin ang iyong dakilang pangalan. Pagpalain mo ang mga lahat ng naririto. Mula sa pinakabata, yung patuloy kong dalangin, banal na Espiritu, mga batang ito, mayroong butas ang kanilang tainga, sila ay nakakarinig. Kahit mura pang isipan nila, pero walang mahirap sa iyo. Yung lahat ng lumabas sa bibig ng iyong abang lingkod, buhat sa iyong banal na kasulatan. Pagtibayuhin mo, pagtibayin mo sa kanilang puso, nang sa ganoon sa kanilang paglaki, ang lahat ng kanilang narinig, buhat sa pulpitong ito. Ikaw ang may bigay ng kaunawaan. Mga batang ito magamit mo para sa iyong kapulian. Hindi ang demonyo ang gagamit sa kanila, hindi ang mundo na kung saan lulong sa drugs, lulong sa bisyo, labanero sa magulang, walang kwentang tao. Ikaw ang gagamit sa kanila, hindi ang diablo. Yan pong aking hiling at dalangin. Maraming salamat. At di lamang ang makabatang ito, pati na ang mga may edad. Kinusin mo ang kanilang puso. Ang kalooban mo ang masunod at maganap sa kanilang buhay. Nang sa ganon, yung aming narinig na mensahe ay pinahatid mo sa amin. Hindi kami matulad. Di namin maranasan. Kung hindi ang aming mararanasan ay masagana at mapayapang buhay. Salamat po ng marami sa lahat. Purihin ka, Aba Yahweh Luis. Sa iyo babalik ng mataas ang papuri, parangal, pagdakila, pasasalamat dahil sa itinuro mo sa amin. Salamat sa paggagamit mo sa akin. Itong lahat ng ito, sa iyo ang kapasalamatan. Yahweh sa Messiah, Yada. Okay? Mark, awit ka.
Announcement. Announcement pala. Okay, ito nga. So, alam naman natin, ang ating anibersaryo ay tuwing katapusan ng ano? Ano sa Tagalog ng January? Enero. Ha? Noong nakalipas dahil sa pisting COVID na yan, wala tayong anniversary na. Yung promotor, isa sa mga promotor nagdala-dala ng vaccine dito. Ano nangyari sa kanila? Nadilobyo ngayon. Epektibo ba yung vaccine nila? Hindi. Alam niyo ba, ang mga kaganapang yan, mga parusa na yan. Ha? Akala ng mga tao, kaya nila yung kwan. Isipin mo, sisirain mo ang iyong kapwa na hindi naman ikaw ang nagbigay ng buhay. Hindi natutulog ang may likha sa atin. Kaya nung gagawin niya, ay matinding dilubyong parusa ang kanyang ipaparanas. Kaya yung tagapagtanggol natin, hindi natutulog. Huwag kayong mabahala, huwag kayong mabalisa. Kung anumang nababalitaan natin mga kasindak-sindak na balita, wala yan. Ang katakutan lang natin, yung malayo tayo sa Yahweh Elohim. Yan ang totoong kalaban natin. Anniversary. Okay. Ganito lang ang ating gagawin. Alam niyo ba? Kasi alam mo, malabong pa ang buho ko ngayon, paubos na. Yung mga anibersaryong ito, hindi naman nabago eh. Sa iba't ibang church. Ang daming mga member na nagrereklamo tuwing anniversary. Pera na naman, gastusin na naman. Kasi nag-aambag-ambag ang lahat. Dahil sa, masasabi ko, mahirap bang buhay niyo sa ngayon? Hello? Para na, wala na lang tayong gagastusin. Huwag na tayong magkuhan. Patlak, magdadala ng mga pagkain. Kasi nakakakain naman tayo sa bahay, di ba? At saka less yung pagod. Ha? Hello? Alam niyo ba yung mga nangyayari noon sa, mayroon akong hinawakang church doon sa Santa Lucia, anniversary. Pinakyaw ko lahat. Mga anak ko kasamang tumutugtog. Alam mo, sabi ko sa kanila, ang dami kong nakikita ang anniversary. Namimilipit na sa gutom ang mga tao, hindi pa tapos ang program. Hawak-hawak na ang mga tiyan. Madali lang ang anniversary ginawa ko. Kailan na, hindi na magutom ang tao. Ang dami mga kwan. Ang gagawin na lang natin, kung kayo ay papayag, hinihingi ko ang inyong pahintulot. Ang gagawin natin sa anniversary, di naman mawawala yan. Celebration, yung pagpupuri at pagsamba, mga awitan na marami. Awit tayo lahat. Kasi itong dapat gawin natin, papuri. Kasi sabi niya, sa awit chapter 50 verse 17 ata. No, 50 verse 15 ata. Kung kayo ay may bagabag, ako lagi ang purihin. Kayo ay aking ililigtas. Ha? Kung kayo ay may bagabag, ako ang laging tatawagin. Kayo ay aking ililigtas, ako'y inyong pupurihin. Kaya mahalaga yung papuri. Kasi yung kainan, pagdating sa bahay, makakakain ka na. Hello? Hello? So wala nang handa-handa, wala nang kainan. Puri tayo. Maraming papuri at pag-awit sa pagsamba bilang pasasalamat sa Kanya. Ha? Yan ang ating isi-celebrate. Hello? At ang bawat isa ay magbibigay ng testimonya.
wag mo nang gagawing 1 oras. Kasi kung lahat ang magti-testimony, sabihin mo kung nung nangyari na sa buhay mo, mula nung ikaw ay na-born again. Ano na bang nabago? O baka nananatili ka pa sa dati mong buhay. Mag-isip ka. Ang testimony kasi, yung totoong nangyayari, bago ang buhay mo, paano ka pinagpala, lumaya ka sa lahat ng kabalisahan, wala ka ng pangamba, nararanasan mo siya sa bawat oras ng iyong buhay. Yan ang mga testimony. Lahat magte-testimony, bawat isa. Pwede na siguro yung 5 minuto, pwede na ba yan? Hello? Yung totoong testimony, pag hindi totoo, patitigilin kita. Kasi pag sinabing testimonya, patotoo, yung totoo. Yung totoong nangyari sa buhay mo, kung ano ang ginawa sa iyo ng Yahweh Elohim. Hello? So, ang anniversary natin, tuloy. Puro pagpupuri, pagsamba sa Kanya. Wala nang kainan kasi pagdating sa bahay, kakain naman tayo. Maliwanag ba? Pero nasa inyo yan, kung papadalahan nyo ako, hindi ako nanghihingi. Kasi sa loob ng 1 taon, buhay pa tayo, patuloy na ginagamit ang pastor nyo na magturo sa inyo. Kung wala man, salamat. Kaya ko naman, kasi hindi man ako naghahanap. Pero kung kayo ay kinukonbikta, naalala mo si pastor, sa loob ng 1 taon, yung pag-aaral niya, pagtuturo sa amin, pananalangin niya, nakikita niyo ba yung bagay na yan? Kasi ako yung pastor na, hindi makatulad ng iba na masyadong napaka-importante. Hindi ako nanghihingi, hindi ako nag-oobliga. Bakit? Hindi naman ako nagugutom. Kung merong makaalala, salamat. Kayo naman ang pagpapalain Yung ibang tao nga na hindi mananampalataya, anak nga ng makasalanan, kung entertainin natin, mabuti. Pero yung pastor, baliwala. Pero ganun pa man, tanggap ko na kasi alam ko na Nung kami ay nag-aral, tinuro na sa amin yan. Kaya kung hindi ka ganun, huwag kang mangarap magbasto. Maliwanag ba? Anniversary, papuri, pagsamba, celebration ng pag-aawitan at testimonya. Matagal na siguro yung mga 5 minuto, baka 3 minuto lang. Tantyahin nyo na lang. Kung ayaw mag-testimony, bahala ka. Kung gusto mo, bahala ka rin. Basta itong ating gagawin, suubin natin ang papuri. Papuring awit, pasasalamat sa lahat ng kanyang kabutihan na ginawa sa buong buhay natin, sa buong taon. Napasok na naman natin ang year 2023 sa kanyang awa, sa kanyang habag, at patuloy na naman sa nating makakasama sa buong taong ito. Maliwanag ba? Hello? Yan din yung testimony nyo, Pag mahina ang photographic memory niya, isulat nyo na lang. Pwede namang magtitestimony na nagbabasa. Okay, maliwanag na. Kailan ito magaganap? Last Sunday ng January. Okay? Advance Happy Anniversary. Mark, umawit ka. Kakataon mo lang. Sige po, tayo tumuyo. Amen. Pasalamatan po natin muli ang Panginoon. Sinapakaganda po ng salita ni Lord. Amen. Amen po ba? Sige po, awitan po natin si Lord. Bago po tayo mag-iwalay muli.
Thank you, Lord. Sa gitna ng kadiliman, liwanag ang iyong binibigkas. Sa sakit at karamdaman, sa laray mo misayang gagalingan. Bisa pa. Sa gitna ng kadiliman, liwanag ang iyong binibigkas. Sa sakit at karamdaman, sa larin mo misaya kagalingan. Come on, let's sing everybody, let's worship. Salita mo, panghahawakan ko. Salita mo, tapat at totoo. Lahat ay nasa iyo, tapat sa buhay ko. Salita mo ay panghahawakan ko. Salita mo'y panghahawakan ko. Salita mo'y tapat at totoo. Lahat ay nasa iyo, sapat sa buhay ko. Salita mo ay panghahawakan ko. Salita ng buhay, tanging ikaw, nagbibigay, kahulugan sa aking bisang pa. Bisang ikaw ang salita ng buhay, tanging ikaw ang nagbibigay sa aking buhay. Salita mo'y panghahawakan ko. Salita mo'y tapat at totoo. Lahat ay nasa iyo, sapat sa buhay ko. Salita mo ay nararanasan ko. Salita mo'y panghahawakan ko. Yeah. Salita mo'y tapat at totoo. Lahat ay nasa iyo, sapat sa buhay ko. Salita mo ay nararanasan ko. Salita mo ay nararanasan ko. Salita mo ay mararanasan ko. Salita mo ay nararanasan ko. Sige po, palakpakan po natin ang Panginoon. We thank you, Lord, for your goodness. Tanging salita mo ang pagtuturo sa amin. Salamat sa iyong kabutihan. Ikaw ang nagbibigay kahulugan sa puso at buhay ng bawat isa. Purihin ka, dakilang Diyos sa buhay. Luwalhatiin ka. Panginoon, maraming po salamat sa umaga pong ito, Lord. We thank you, Lord, sa mga tao, Panginoon, nagkaloob sa iyo sa umaga pong ito. Masabi mo, Panginoon, the Lord tests you, Panginoon, so that, Panginoon, is show to us, Lord God, if you will not, Panginoon, open the floodgates of heaven, pour out so much blessing, Lord God. Panginoon, maraming mong salamat, Panginoon. Not just we receive the blessing, but also we become a channel of blessing sa iba.
Salamat, Lord. You know, pinagdadaanan ng bawat isa. Lord, may you direct, Panginoon, yung path, Lord God. Ikaw po magsusustain, Panginoon. Dahil lang pangako mo, kagaya ng aming inawit, Panginoon, sa salita mo, Lord God. Yan ang aming pangahawakan. Ang salita mo, Panginoon, ang isang gabay, Panginoon. Ang salita mo nagbago sa amin. Ang salita mo, Lord God, na natagpuan ang tunay na buhay na nagagaling sa iyo. Ang salita mo, Panginoon, ang tunay na kaligayahan, Lord God, sa buhay ng tao at direksyon. Maraming salamat, Lord God. And we thank you, Lord, sa pagtatapos ng gawain ito, na hindi lamang dito natatapos, Lord God, but the true, Panginoon, battle, Lord God, after ng service ito, Lord God, sa sarili naming tahanan, sa aming pamilya, kung sino kami, Panginoon. Lord, we pray, continually change us, Lord God. Wala na pong iba, Panginoon, to change us according to your will, according to your word. And to become a child of blessing also, Lord God. At magamit mo rin, Panginoon, para sa iyong, Panginoon, kingdom, Lord God. Maraming salamat. May you bless, Panginoon, yung mga anak mo, Panginoon, sa oras po ito na narito. Kayo po ang katuparan ng panalangin ng bawat isa. And thank you for your provision, for your guidance and wisdom, Panginoon, na aming mararanasan. Salamat po, Panginoon, pinagkakatiwala po namin sa iyo ang araw na bukas. Ingatan niyo mga anak, Panginoon, na magtatrabaho, sa aming mga anak na mag-aaral, Panginoon, sa mga aming gagawin, whatever plans that we have, Lord God. Panginoon, isinasanggurin po na, binibigay po namin sa inyo. Hawakan niyo po ito, tulungan niyo po kami at samahan niyo po kami. Maraming pong salamat. May you bless, Panginoon, every one of us. Panginoon, thank you for the joy and peace, Lord God, na aming naranasan, Lord God, sa umaga pong ito. Ingatan niyo po ang iyong anak, mga anak, Panginoon, sa aming kanya-kanyang pag-iwahiwalay. Sa iyo pong papuri, pasasalamat. Sa tayong pangalan mo lang, Panginoon, sa Kristo. At ang lahat po ay magsabi ng Amen. Sige po, tayo po yung magkamayan, pagbatian. God bless everyone po. Pagpalain po tayo ng Panginoon.